Vietnam, naghahanda na umano sa isa pang digmaang magaganap laban sa Amerika. Ito'y matapos mag-leak ang isang dokumento mula sa mismong militar ng bansa. Sa gitna ng patuloy na pagbabago sa pandaigdigang politika sa Asia, isang nakakagulat na balita ang lumabas kung saan mayroong mga nag-leak na dokumento na umano'y nagmula sa loob mismo ng Vietnamese Defense Establishment na nagsasabing ang Vietnamese military ay tahimik na naghahanda para sa isang posibleng digmaan laban sa Estados Unidos ng Amerika, isang senaryong tila salungat sa kasalukuyang takbo ng kanilang diplomatikong ugnayan. Ang mas nakapagtataka, ang Estados Unidos ay isa sa mga pangunahing kaalyado ngayon ng Vietnam at sa mga nakaraang taon ay mas lalo pang lumalim at tumibay ang relasyon ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya, seguridad at estratehikong kooperasyon. Ang dokumentong ito mga kapatid na tinatawag na The Second US Invasion Plan ay mismong inhanda raw ng Ministry of Defense ng Vietnam noong August 2024 bilang bahagi ng kanilang Internal Strategic Assessment. Ayon sa mga ulat, nakapaloob dito ang mga posibleng hakbang at contingency measure sakaling magkaroon ng biglaang pagbabago sa geopolitical landscape na maaring magbunsod ng direktang komprontasyon. Bagamat hindi ito opisyal na kinumpirma o kinilala ng pamahalaan ng Vietnam, ngunit ang nasabing report ay inilathala ng human rights group na Data 8 Project at kalaunan ay binanggit at sinipi ng ilang international news outlets. Dahil dito, mas lalo pang umigting ang diskusyon sa pagitan ng mga eksperto at taga-subaybay ng regional security tungkol sa tunay na estado ng relasyon ng Vietnam at ng Amerika. Sa naturang dokumento, itinuturing ng mga military planners ang Estados Unidos bilang isang potensyal na belligerent power o posibleng agresor at hindi lamang simpleng strategic partner na katuwang sa mga usaping pansiguridad at pang-ekonomiya. Ipinapakita nito na kahit may umiiral na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, may nakahandang contingency planning ang Vietnamese Defense Establishment para sa worst case scenario. Ito ay malinaw na kontradiksyon sa opisyal na diplomatic narrative na patuloy na lumalago at naging mas positibo sa pagitan ng Hanoi at Washington sa huling ilang taon, lalo na sa larangan ng depensa at estratehikong pakikipagtulungan. Ngayon mga kapatid, base sa naturang dokumento, kung magkakaroon ng tensyon sa pagitan ng Vietnam at Amerika, ito ay magmumula hindi lamang sa posibilidad ng mga sagupaan o pagtatayo ng mga base militar, kundi higit sa lahat sa ideya ng tinatawag na Color Revolution o mga popular na pag-aalsa na pinaniniwala ang maaring impluwensyahan o suportahan ng mga dayuhang puwersa upang baguhin ang politikal na sistema ng isang bansa. Para sa Vietnam, ito ay hindi simpleng teorya kundi isang seryosong banta sa katatagan ng kanilang pamahalaan, lalo na kung iuugnay sa mga karanasan ng ibang bansa tulad ng Ukraine at maging ng Pilipinas sa nakaraan, kung saan ang malawakang kilos protesta ay nagresulta sa malalaking pagbabago sa pamumuno at direksyon ng Estado. Noong 2023, ang Vietnam ay nag-elevate ng relasyon nito sa Amerika sa pamamagitan ng kasunduang kilala bilang Comprehensive Strategic Partnership. Layunin nitong palakasin hindi lamang ang ekonomiya at kalakalan kundi pati na rin ang seguridad at estratehikong kooperasyon ng bansa sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng makabuluhang diplomatikong hakbang at positibong signal ng pakikipagtulungan sa Washington, lumalalim naman ang internal na pagdududa sa loob ng Vietnamese leadership. Ito ay nagpapakita ng isang dual track na diplomacy kung saan sabay na pinapalakas ang pakikipag-ugnayan at pagtutulungan sa Estados Unidos habang maingat ding inihahanda ang bansa para sa posibleng hindi inaasahang pagbabago o tensyon sa ugnayan sa likod ng entablado, isang hakbang na sumasalamin sa tradisyonal na strategic caution ng Hanoi. Sa dokumento mismo, malinaw na sinabing kahit na may maliit na banta ng digmaan, nananatiling mahalaga ang mataas na antas ng pagiging maingat upang pigilan umano ang posibleng pagbuo ng dahilan ng US para sa anumang pag-atake sa Vietnam. Ipinapakita nito ang malalim na historical memory at patuloy na takot na dala ng nakaraang giyera sa pagitan ng dalawang bansa na tila nakaukit na sa kamalayan ng Vietnamese military planners, kung saan ang bawat hakbang at desisyon ay pinaplanong mabuti upang maiwasan ang anumang biglaang banta at mapanatili ang soberanya at seguridad ng bansa. Ang Vietnam at Estados Unidos mga kapatid ay may magkasalungat at masalimuot na historical context na patuloy na humuhubog sa kanilang relasyon. Ang huling digmaan sa pagitan ng dalawang bansa ay nagtapos noong 1975 matapos ang maraming dekadang labanan at matinding pagkawasak na nag-iwan ng malalim na bakas sa lipunan, politika at ekonomiya ng Vietnam. Kahit na dekada na ang nakalipas, ang alaala ng digmaan ay nananatiling buhay sa pambansang kamalayan ng Vietnam na humuhubog sa kanilang pananaw sa seguridad, pakikipagsosyo sa ibang bansa at sa patuloy na pag-iingat sa anumang posibleng banta mula sa mga makapangyarihang puwersa sa labas ng bansa. Sa isang bahagi naman ng dokumento, binibigyang diin ng mga planner na ang pagiging malapit sa Estados Unidos sa ibang mga bansa sa Asya, lalo na ang kanilang stratehikong layunin na pigilan o kontrolin ang pag-angat ng China bilang regional power, ay nagdudulot ng mas malalim na alarma sa ilang elemento ng Communist Party at military establishment ng Vietnam.
Nakikita nila ito bilang potensyal na pagbabago sa balance of power sa rehiyon na maaaring makaapekto sa seguridad at soberanya ng bansa, kaya't ang mga hakbang at contingency planning ay nakatuon hindi lamang sa direktang banta kundi pati na rin sa mas malawak na implikasyon ng geopolitical na dynamics sa paligid ng Vietnam. Ngunit hindi lamang ito basta takot sa direktang militar na pag-atake ng US. Ayon sa mga dokumento, may paniniwala ang ilang strategists na ang US ay maaaring gumamit ng unconventional warfare o mga soft power tools gaya ng impluensya sa politika, media, edukasyon at civil society upang impluensyahan ng populasyon at magdulot ng internal destabilization. Ipinapakita nito ng mga alalhanin ng Vietnam ay higit pa sa tradisyonal na banta ng digmaan, kundi nakatuon din sa mas komplikadong paraan ng paghubog o pag-impluensya sa loob ng bansa nang hindi direktang gumagamit ng puwersang militar. Ngayon mga kapatid, habang ang mga diplomatiko at opisyal ng estado ng US ay tumatanggi na magkomento sa mga nakalabas na dokumento, ginagamit pa rin ng Washington ang pagkakataon upang idiin ang kahalagahan ng kanilang partnership sa Vietnam at ang kanilang patuloy na pagsuporta sa pagtataguyod ng isang malakas, independent at stable na Southeast Asia region. Sa kabila ng kontrobersiya, pinipilit ipakita ng US na ang relasyon ay nakatuon sa kooperasyon, seguridad at pag-unlad na naglalayong palakasin ang regional na katatagan habang pinapawi ang alinlangan tungkol sa kanilang intensyon sa likod ng mga estratehikong hakbang sa rehiyon. Ang balita tungkol sa naturang dokumento ay nagdulot ng halo-halong reaksyon sa buong mundo. May mga eksperto na nagsasabing ang paghahanda para sa lahat ng posibleng senaryo ay karaniwan at normal na bahagi ng military planning, habang may iba namang nagtataka at nag-aalala kung paano maapektuhan ito ang umiiral na alliances, strategic balance at regional stability sa Asia. Ang magkakaibang pananaw na ito ay nagbubukas ng mas malalim na diskusyon tungkol sa kahalagahan ng transparency, tiwala at diplomacy sa pagitan ng mga bansa sa gitna ng patuloy na pagbabago ng geopolitical dynamics. Isa ring mahalagang konteksto dito ay ang lumalaking tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China na nagdudulot ng masalimot na sitwasyon at strategic positioning sa mga bansa tulad ng Vietnam. At sa gitna ng lumalaking kompetisyon sa rehiyon, patuloy na pinipilit ng Vietnam na balansehin ang kanilang relasyon sa parehong Beijing at Washington at sabay na pinapanatili ang kanilang sariling soberanya, pambansang interes at sistema ng pamahalaan. Ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng maingat na diplomacy at long-term strategic planning habang sinusubukan ng Vietnam na manatiling stable at independent sa kabila ng impluensya at pressure ng dalawang makapangyarihang bansa. Ngayon, kung ating titignan ang potensyal na implikasyon, ang ganitong uri ng dokumento ay maaring magdulot ng epekto hindi lamang sa strategic na lokasyon ng South China Sea at sa mas malawak na Indo-Pacific region, kundi pati na rin sa mga ugnayang pang-ekonomiya, militar at diplomatic na patuloy na humuhubog sa 21st century geopolitics. Ang ganitong mga plano, kahit na internal at hindi opisyal, ay maaring makaapekto sa tiwala at pakikipag-ugnayan ng mga bansa at magbunsod ng masusing pagsusuri sa mga alliance, trade agreements at regional security arrangements sa hinaharap. Sa huli mga kapatid, ang isyo sa pagitan ng Vietnam at Estados Unidos ay nagpapakita ng mas malawak na realidad ng modernong pandaigdigang politika. Kahit pa mayroong makabuluhang official diplomatic ties at patuloy na kooperasyon, ang strategic mistrust, historical memory at long-standing experiences ng nakaraan ay patuloy na humuhubog sa foreign policy decision ng mga bansa. Ang dokumentong ito ay hindi lamang simpleng plano, ito ay isang mahalagang pananaw sa mga pag-iisip at estratehikong kalkulasyon na nakakaapekto sa hinaharap ng rehiyon at naglalarawan kung paano nagsasabay ang diplomasya at defense planning sa pagharap sa komplikadong landscape ng 21st century geopolitics. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?